guaranteed ng ating batas, yung SALN na yan eh. Kaya hindi ko maintindihan paano ang isang ombudsman na galing sa Supreme Court ay ni-reverse yan. At hindi lang yon. Kung i-weaponize daw yung SALN ng mga karaniwang tao sa publiko, pwedeng makulong ng 5 taon. Pero yung publiko ang pwedeng makulong. Imbis na yung mga abusado at saka corrupt na mga government officials. Kaya nga, hindi. Sige na. Mag-agree na ako doon sa tumatawag sa kanya na the worst ombudsman ever. No? Although, nilalaban ko pa rin na mahirap maging worst kung hindi ka naman talaga ombudsman. Hindi mo po pinoprotektahan yung karapatan ng publiko laban sa mga corrupt at abusadong government officials. Sige, okay na. Ina-atras ko na. No? Papayag na ako doon sa nagsabi na siya ang pinaka masama, worst na ombudsman sa ating kasaysayan. Ang suggestion ko lang, dapat iukit yan. Iukit yan sa isang rebulto para hindi makalimutan ng mga kabataan. For the record, naka-freeze. Niya, no? Para tuwing Halloween, meron kang maskara niya. Panakot sa publiko. Hindi panakot sa mga abusadong government officials, ha? Panakot sa publiko. Masarap gawin ito ng visual, na yung paano pinagtatanggol ng ombudsman, ng tanod bayan, yung interest ng mga nang-aabuso sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi yung masakit din sa banks, no? Pagtatanggol mo na matindi o masidhi yung karapatan ng mga nasa pwesto sa gobyerno, as if pantay sila kumpara dun sa mga tao na naturally pwedeng mabiktima kung o pag inabuso ng mga nasa posisyon yung kanilang pwesto. Hindi ba? Yung kanilang kapangyarihan. Kasi may natural predisposition toward abuse ang mga nasa pwesto. Siguro, naramdaman nyo rin yan kahit pa paano, Senator, no? Kayo po'y nasa pamahalaan, di ba? Para bang ang powerful ko pala rito. Di ba? So medyo hindi maganda yung pagpapalaki siguro sa official na yon, madali niyang abusuhin yon, di ba? Madali siyang mangumisyon, madali siyang mangontrata. Ito, no? Ito, very concrete. Ito, sinabi sa akin ito dati, no? Nung bagong upo yung mga official ng Duterte administration, meron kasi akong old source noon na naging bahagi ng kanilang administrasyon during the transition. Ang kwento sa akin no? Gulat na gulat daw yung siya. Dahil gulat na gulat daw ibang mga bagong pasok sa administrasyon. Ganun pala raw ka-powerful ang Office of the President o ang Malacanang. Sabihin mo lang, mangyayari. 'Di ba? So kung wala kang solid grounding, wala kang tamang values, madaling abusuhin yung ganyang kalaking kapangyarihan. Tapos meron ka pa ombudsman na poprotektahan o mas poprotektahan ka para dun sa mga kababayan natin na pwedeng maabuso. Pero again, at least nagpalit na. No? Iba na yung ombudsman ngayon. Si Ombudsman Boying Remulla. And so far, he's on the right track. Nabanggit mo nga yung Tanod Bayan. Yan kasi yung talagang pangalan ng ombudsman, di ba? Tanod ng bayan. Ibig sabihin, ang dala-dala mo yung interest ng bayan, hindi lang public officials, di ba? Alam mo ba, isa pang sinuggest nito ni Ombudsman Martires, no? Tinawag ko na siya ombudsman, isang sinuggest niya, no? Dito sa paggawa ng national budget, tanggalin yung provision na dapat i-print ng COA, no? Yung mga resulta ng kanilang mga investigasyon dito sa national budget. Ang sabi niya, wag nang i-print dahil nagko-cause ng confusion at pini-prejudge ng publiko itong mga nabibigyan ng notice of disallowance. Katulad halimbawa ni Vice President Sara Duterte. Yan ang sabi niya, wag nang isama yan. No? Dahil kasama yan sa paggawa ng national budget. Yung COA report, wag na daw isama. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng ombudsman? Saan ako nakakita? Pakitanong ulit, Senator. Pakitanong ulit. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng ombudsman? Kay dating ombudsman Samuel Martires. Ayun. Yan. Di ba? Nakita natin. Yeah, di ba? Kaya, parang gusto ko rin bawiin yung sinabi ko na ombudsman siya kahit the worst ombudsman. Babalik ulit ako doon sa non-ombudsman.
Never niya ginawa yung function ng tanod bayan ng ombudsman. No? Pero ito rin yung gusto kong masagot, no? Yung sa observation ko rito kay former Ombudsman Martires. The way he defends his position, the way he defends the decisions that he had made while in office, there's always that righteous indignation. Talagang gigil na gigil, no? With passion. Gusto ko maunawaan saan nanggagaling yan. Siguro talagang ganun yung kanyang katauhan, no? Siguro ganun talaga yung kanyang utang na loob sa nag-appoint sa kanya na siguro nakikita niya, teka, protektahan ko itong ating yung nag-appoint sa akin. Actually, inupuan niya yung mga kaso nung nag-appoint sa kanya. Yung kay Bato-Bato, sa Davao Death Squad, no, itong Parmali, etc. Inupuan niya eh. So makikita mo hindi lang siya pattern, no? Hindi lang siya pattern eh. Yung pattern kasi pwede pang hindi ganun kasigurado eh. Pattern lang eh. Ito talagang yung kanyang ethos, yung kanyang lahat ng ginawa, no? Ay talagang taliwas sa pagiging ombudsman. Talagang tinaob niya talaga yung mesa. Tinaob niya. No? Kaya tingin ko in the future, lagi siyang babalikan. How not to be an ombudsman. Babalikan at babalikan siya. At sana, tuwing Halloween, ay isusuot ng publiko yung maskara ng kanyang muka. Para matakot. Matakot yung gusto humingi ng salin. Yung gusto humingi ng salin, yung gusto magpa-lifestyle check, di ba? Matakot sila. Di ba? Paano? Tigil nila yung kahunghangan na yan. Tigil nila yung kahunghangan na yan. Hihingi ng salin, hihingi na lifestyle check, di ba? Tatakutin mo sila.